Sa kasalukuyan, mayroong 2,738 na bilanggo sa death row sa Estados Unidos. Ang bilang na ito ay maaaring magbago ng madalas dahil sa posibleng pagpapatupad ng parusang kamatayan sa ilang bilanggo, habang ang iba naman ay maaaring mabawasan ang kanilang sentensya. Sa pamamagitan ng mga salaysay mula sa mga awtoridad at mga bilanggong dumaan sa proseso, susuriin natin ang mga yugto ng kanilang buhay, bago ang kanilang pagbitay, dito lamang sa Pinoy Wisdom. Ang buhay sa death row. Sa death row, ang mga bilanggo ay nakatira sa mga seldang nakalok ng buong araw. Bawat araw ay isang paghihintay sa posibleng pagpapatupad ng parusang kamatayan. Mayroong mga proseso tulad ng death watch, kung saan ang mga bilanggo ay bantay sarado upang maiwasan ang anumang pagtatangkang magpakamatay. Paghahanda sa huling araw. Sa araw ng pagbitay, isang masinsinang paghahanda ang isinasagawa upang matiyak ang kaayusan at respeto sa buong proseso. Ang bilanggo, sa mga nalalabing oras bago ang itinakdang oras ng pagbitay, ay binibigyan ng pagkakataong maglaan ng oras kasama ang kanilang pamilya. Ang mga pagbisitang ito ay mahalaga sapagkat nagbibigay ito ng pagkakataon para sa emosyonal na pamamaalam at pagsasara. Ang pagkakaroon ng pamilya ay nakakatulong sa bilanggo na mapawi ang takot at pag-aalala, habang pinapatatag ang kanilang loob sa harap ng kanilang huling sandali. Kasama rin sa mga paghahanda ang espiritual na aspeto. Ang isang chaplain o alagad ng simbahan ay madalas na tumutulong sa bilanggo na mapanatag ang kanilang loob sa pamamagitan ng panalangin pagkumpisal o iba pang relihiyosong ritual na mahalaga sa kanilang pananampalataya. Ang espiritual na gabay na ito ay nagbibigay ng malaking ginhawa sa bilanggo, na madalas ay humaharap sa matinding takot at pag-aalinlangan. Ang huling araw. Sa ikalawang bahagi ng araw, binibigyan ang bilanggo ng huling pagkakataon na kumain bago ang pagbitay. Tinatawag itong last meal, kung saan maaari silang humiling ng anumang gusto nilang pagkain na hanggang $40 ang halaga, depende sa estado. Ang araw ng pagbitay. Sa mga oras bago ang pagbitay, inihahanda na ang mga eksekusyonaryong aparato. Kung lethal injection ang paraan ng pagbitay, ang bilanggo ay dadalhin sa isang gurney at doon ay tiyak na babakunahan ng mga lethal na gamot. Mga huling salita. Bago ang pagbitay, binibigyan ang bilanggo ng pagkakataon na maglabas ng mga huling salita. Maaaring ito ay isang paalam sa mga mahal sa buhay o isang pagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan. Ang paghahatol. Sa takdang oras ng pagbitay, dadalhin na ang bilanggo sa execution chamber. Doon, ang mga saksi ay maghihintay sa isang nakahiwalay na silid. Ang pagbibigay ng senyal ng warden sa executioner ay nagpapakilos sa pagtatapos ng buhay ng bilanggo. Sa kabila ng mga batas at proseso, patuloy pa rin ang malalim na pagtatalo sa pagpapatupad ng parusang kamatayan sa Estados Unidos. Ang bawat pagbitay ay nagdudulot ng mga kontrobersya at pagtutol mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa huling salita, ang pagpapatupad ng parusang kamatayan ay patuloy na nagtatanong sa ating moralidad at sistema ng hustisya. Ano ang iyong opinyon sa mga nangyayari? Ito ba ang nararapat para sa mga kriminal? I-share mo ang iyong saloobin sa comments. Maraming salamat sa pagtutok at huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na pagkakataon, dito lang sa Pinoy Wisdom.